Tandaan, hindi sa lahat ng mura makakatipid ka. At hindi lahat ng mahal mo mamahalin ka. Agree naman ako sa sinabi ni ate na hindi kailangan mahal ang pagmamahal. Bali, kikwentuhan ko lang pala kayo. Base sa mga nakikita ko sa Facebook, sa mga ibang social media platform, tungkol sa mga naghihiwalayan, minsan pa nga mga kilalang personalidad eh. Pero naisip natin, bakit kayain? Mayaman na sila, sikat, maraming pera, pero bakit sila naghihiwalay? Anong dahilan nila? Kung tutuusin, nasa kanila na naman lahat eh. Bueno, wala naman tayong pakialam kung anong mga pinagdadaanan nila sa buhay, anong mga problema nila. Hindi natin alam kung ano yung mga pinaghuhugutan nila, kung saan nagagaling yung mga bagay na bakit nangyayari yun. Anyway, i-share ko lang to para to sa may mga partner na tulad ko, tulad nyo din. Kapag natagpuan nyo na yung tao na sinasamahan kayo sa hirap at ginhawa, kahit maraming problema, hindi maubos-ubos yung problema, minsan gipit, walang pera, pero nandyan pa rin. Nag-aaway pero nagbabati. Kahit pa ipakita mo na yung kademonyuhan mo, yung anghel mong pagkatao, nandyan pa rin, hindi kayo naiiwanan. Pucha, i-keep mo na yan. Kasi sa panahon ngayon, bibihira na lang yung nag-i-stay. Hindi naman ibig sabihin nag-i-stay dahil lang sa pagmamahal, dahil lang sa mga bata. Nag-i-stay dahil mahal nila yung isa't isa eh. Kasi wala naman talagang perfectong relationship eh. Wala naman perfectong relasyon. Laging meron niyang away, laging meron niyang tampuhan, etc. Yan ano pa. Ang importante, nananatili sila sa isa't isa na magkasama sa hirap at ginhawa. Hindi yung porket wala nang pera, ganyan, maghihiwalay na. Alam mo yun? Kaya para sa mga may partner dyan na yung partner nyo nandyan pa rin sa'yo sa kabila ng maraming problema, maraming pag-aaway, i-keep nyo yan kasi bibihira na lang yung tao nag-i-stay. Kaya kung nasa inyo na yan, huwag nyo nang pakawalan yan. Alright? God bless.